Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 264 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Naniniwala ka ba sa Speaking in Tongues? At ang topic natin ngayon ay Speaking in Tongues. Sabi po dito yung concept na Speaking in Tongues, may two types po ito. Una Glossolalia is ecstatic speech, unintelligible and not a human language. Yung pangalawa naman po, Sinololalia, however, is the miraculous ability to speak real human languages unknown to the speaker, as seen at Pentecost in Acts 2, where diverse nations heard the gospel in their own tongue. At ang Bible verse matatagpuan sa Acts chapter 2 verse 4 to 11, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being unspoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all those who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language?" Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. At ang Bible verse at topic na po pala. At ang teachings natin ngayon ay Speaking in Tongues. Number 1, it is an intelligible human language. Ito po yung unang part ng diba yung may mga speaking tongue, sila po talaga yung hindi po lahat ng kayang gawin yun. Although pwede mo siyang aralin, pero kasi yung mga ganun nagpusa yun parang biyaya yun sa kanila ng ating Panginoon. And meron naman, diba, may two types yun. Meron namang yung language sa heaven na hindi not human language. Yung isa naman human, intelligible naman siya na human language siya na kunwari nag-guess ka sa isang tapos iba yung language nila, pero hindi ka marunong pero bigla mong nabanggit na para nakikipag-ugnayan ka sa kanila, ganun po. Kaya number 2, it requires interpretation. Kasi diba may mga meron pag malalalim ng salita, lalo na yung unintelligible, hindi naman natin yung maunawaan. Kaya kailangan talaga natin ng interpretation para mas maunawaan natin kung ano ba talaga ipinaparating sa ating salita at kung bakit niya nasabi sa atin. And number 3 po, it confirms the gospel for all nations. Ito po, ito yung pangalawa na parang yung kaya niyang makipagsabayan sa mga language na kaya niyang salitain, na kaya niya makipagsabay sa all nations. Itong sinasabi na it confirms the gospel for all nations. And the application naman po para tumapit sa ating buhay. Number 1, do not obsess over studying speaking in tongues. Ito po, huwag tayo masyadong maging obsessed sa pag-aaral ng mga speaking in tongues, kasi ang magkagandahan kasi na ito,
yung iba kasi, tawag dito, biyaya talaga natin, parang, kusa na lang sila nagsalita dahil, biniyayaan sila ng ating Panginoon speaking in tongues. Pero pwede naman natin siya aralin, pero wag naman tayo maging, obsessed or maging over sa pag-aaral nito. And number 2 po, play with your own language. Ito po, matutuwa naman ng ating Panginoon, hindi naman natin kailangan magpakabibo na English dapat yung prayer natin, Bisaya, hindi naman natin marunong. Hindi naman tayo marunong. Kailangan, kontento ng ating Panginoon sa kung ano lang kaya natin, sa kung ano lang, alam natin na lingwahe na salita. Okay na po siya, basta, lahat naman yan naintindihan natin Panginoon eh. Wala namang kaso sa kanya kung anong lingwahe na sabihin mo, basta ang maliliit ako sa puso, na galing sa puso yung pananalangin mo. And number 3 po, avoid mysticism and shamanism. Ito po, avoid po natin yung parang nakikigaya tayo, ganun, or parang nakikitrend lang tayo sa mga ganito, ganyan. Dahil hindi naman yung intensyon ng ating Panginoon sa speaking in tongues. Ito po ay inaaral din, talagang yung iba binayaan ng ating Panginoon. Yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag po itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.